Nakakagulat. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia, muling pinapalakas ng Amerika ang kanilang military presence sa hilagang bahagi ng bansa, partikular na sa Alaska. Kasama sa mga hakbang na ito ang pag-deploy ng mga sundalo at rocket launchers bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang harapin ang banta mula sa Russia, anta ng China. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na senyales na seryoso ang Estados Unidos sa pagtugon sa mga potensyal na panganib sa kanilang pambansang seguridad, lalo na sa hilagang rehiyon kung saan malapit ang kanilang teritoryo sa Russia. Ang Alaska, na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente ng North America, ay may estratehikong kahalagahan para sa depensa ng Estados Unidos. Dahil sa kalapitan nito sa Russia, nagiging mahalaga ito bilang isang depensibong lokasyon para sa anumang banta mula sa bansang iyon. Sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang presensya sa Alaska, ang Estados Unidos ay nagpapadala ng mensahe na handa silang tumugon sa anumang posibleng pag-atake o agresyon mula sa Russia. Ang Alaska ay may mahalagang papel sa depensa ng Estados Unidos dahil sa kalapitan nito sa Russia. Kung titingnan ang mapa, ang Diomede Islands na nahahati sa dalawang bahagi, ang Big Diomede na sakop ng Russia at ang Little Diomede na sakop ng Alaska ay napakalapit sa isa't isa. Sa katunayan, sa pinakamalapit na distansya, ang Russia at Alaska ay magkalapit lamang ng 2.4 na milya. Dahil dito, nagiging mahalaga ang Alaska sa pagtatanggol sa hilagang hangganan ng Estados Unidos. Bukod dito, noong panahon ng Cold War, ang Alaska ay nagsilbing mahalagang lugar para sa defensive measures ng US laban sa Soviet Union. Ang kanilang malakas na military presence doon ay nagbigay ng proteksyon laban sa mga banta ng missiles o aerial attacks mula sa silangan. Ngayon, habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng US at Russia, muling nabibigyan ng pansin ng Alaska bilang isang mahalagang bahagi ng depensa ng Estados Unidos. Isa pang mahalagang aspeto ng Alaska sa geopolitics ay ang kanyang posisyon sa rehiyon ng Arctic. Ang Arctic ay isang lugar ng lumalaking kompetisyon sa pagitan ng malalaking bansa, hindi lamang sa US at Russia, kundi pati na rin sa China. Ang yaman ng natural resources gaya ng langis at natural gas ay nagpapataas ng interes ng mga bansa sa rehiyon na ito. Dahil dito, ang pagkakaroon ng isang malakas na military presence sa Alaska ay hindi lamang naglilingkod sa depensa ng US, kundi pati na rin sa proteksyon ng kanilang mga interes sa Arctic. Sa ilalim ng programang ito, nag-deploy ang Estados Unidos ng mga karagdagang tropa at mga advanced rocket systems sa Alaska. Isa sa mga pangunahing armas na ginagamit sa deployment na ito ay ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Ang HIMARS ay isang mobile rocket launcher na may kakayahang maglunsad ng mga precision-guided missiles. Ito ay epektibong armas na maaaring mag-target ng kalaban kahit nasa malalayong distansya. Ang deployment ng HIMARS ay nagbibigay sa Estados Unidos ng kakayahang depensahan ang kanilang teritoryo mula sa anumang potensyal na banta mula sa Russia, partikular sa mga long-range missile strikes na posibleng manggaling mula sa Siberia o sa Arctic. Ang kakayahang mag-deploy ng mga rockets sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos matukoy ang banta ay nagbibigay sa US ng mahalagang kalamangan sa depensa ng kanilang hilagang hangganan. Bukod sa HIMARS, nag-deploy din ang US Army ng karagdagang sundalo sa Alaska. Ang mga sundalong ito ay may espesyal na pagsasanay sa operasyon sa malamig na klima na mahalaga sa depensa ng Arctic region. Kilala ang Alaska sa napakalamig na temperatura at matinding winter conditions, kaya ang pagkakaroon ng mga tropang sanay sa ganitong uri ng kapaligiran ay mahalaga upang mapanatili ang kahandaan ng Estados Unidos sa anumang posibleng atake. Ang pag-deploy ng mga sundalo at rocket launchers ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos na kilala bilang Arctic Security Initiative. Layunin ng programang ito na tiyakin na handa ang mga puwersa ng US na depensahan ang rehiyon ng Arctic mula sa anumang potensyal na banta, lalo na sa harap ng patuloy na militarisasyon ng Russia sa nasabing rehiyon.
Ang pagtaas ng military presence ng US sa Alaska ay hindi maaring ihiwalay sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Russia. Sa nakalipas na dekada, marami ng mga issue ang nagpalala sa relasyon ng dalawang bansa, kabilang narito ang pagsakop ng Russia sa Crimea, ang mga alitan sa Ukraine, at ang mga cyber attacks na itinuturong isinagawa ng Russia laban sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Bukod dito, ang pagkakaroon ng malalaking military exercises ng Russia sa Arctic region ay nagpapataas ng alarma sa mga kaalyado ng US. Sa ilalim ni Pangulong Vladimir Putin, patuloy ang Russia sa pagpapalakas ng kanilang military presence sa Arctic, kasama na rito ang pagtatayo ng mga bagong bases, pagpapalawak ng kanilang nuclear submarine fleet at pag-deploy ng advanced missile systems. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Russia upang patatagin ang kanilang kontrol sa Arctic, isang rehiyon na mayaman sa natural resources at nagiging mas mahalaga habang patuloy ang pagtunaw ng yelo na nagbubukas ng mga bagong shipping routes at nag-aalok ng access sa mga yamang hindi pa nagagalaw. Ang mga hakbang na ito ng Russia ay nagdulot ng alalahanin hindi lamang sa Estados Unidos, kundi pati na rin sa ibang mga bansa na may interes sa Arctic tulad ng Canada, Norway at Denmark. Dahil dito, ang pagtaas ng presensya ng US sa Alaska ay bahagi ng mas malawak na international response upang kontrahin ang lumalawak na impluensya ng Russia sa rehiyon. Ang Arctic ay hindi lamang isang lugar ng kompetisyon sa militar, kundi pati na rin sa ekonomiya dahil sa potensyal na yaman ng mga natural resources sa ilalim ng Arctic ice. Ang military build-up ng Estados Unidos sa Alaska ay may malaking epekto hindi lamang sa relasyon nito sa Russia, kundi pati na rin sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang Canada, na katabi ng Alaska, ay isa sa mga pangunahing kaalyado ng US na may direktang interes sa seguridad ng Arctic. Sa katunayan, ang Estados Unidos at Canada ay may matagal ng kasunduan sa depensa ng kanilang mga teritoryo sa Arctic, kaya ang anumang paggalaw ng militar sa Alaska ay mahalaga rin para sa seguridad ng Canada. Bukod sa Canada, ang mga bansang miyembro ng NATO ay direktang naapektuhan ng mga hakbang ng US sa Alaska. Ang NATO ay mayroong kolektibong depensa laban sa anumang banta mula sa Russia, at ang pagkakaroon ng isang matatag na military presence sa Arctic ay nagpapakita na seryoso ang US sa kanilang commitment na protektahan ang kanilang mga kaalyado sa harap ng lumalaking tensyon. Ang mga bansang tulad ng Norway, Denmark at Finland na may sariling teritoryo sa Arctic ay labis na interesado sa mga kaganapan sa rehiyon. Para sa kanila, ang mga aksyon ng Russia sa Arctic ay isang direktang banta sa kanilang seguridad. Kaya, ang pagkakaroon ng mas malakas na US military presence sa Alaska ay nagbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga bansang ito na hindi sila pababayaan ng Amerika. Samantala, ang iba pang mga bansang malapit sa Arctic tulad ng United Kingdom at Iceland ay may mahalagang papel din sa seguridad ng rehiyon. Ang mga hakbang ng US upang palakasin ang depensa ng Arctic ay nagtutulak sa mga kaalyadong bansa na magpursige rin ng kanilang sariling mga hakbang upang palakasin ang kanilang depensa at ipakita na handa silang ipagtanggol ang rehiyon mula sa anumang agresyon. Habang tumataas ang tensyon sa Arctic, malinaw na ang US ay hindi magpapabaya sa kanilang posisyon sa rehiyon. Ang patuloy na deployment ng mga advanced military technologies tulad ng HIMARS, kasama ang patuloy na pagsasanay ng mga sundalo sa Arctic conditions, ay nagpapakita na seryoso ang US sa kanilang layuning protektahan ang Alaska at ang buong Arctic region mula sa mga banta. Bukod sa mga sundalo at rocket launchers, nag-i-invest din ang Estados Unidos sa pagpapalawak ng kanilang military infrastructure sa Alaska. Ang mga bagong radar systems, air defense units at satellite technologies ay bahagi ng long-term strategy ng US upang mas mapahusay ang kanilang kakayahan na bantayan ang kanilang hilagang hangganan. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mas mabilis at mas eksaktong impormasyon tungkol sa anumang posibleng banta mula sa Russia o iba pang kalaban, partikular na sa usapin ng missile detection at interception.
Sa mga susunod na taon, inaasahan na mas dadami pa ang military exercises at trainings na isasagawa ng US sa Alaska at sa kalapit na Arctic region. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang nakatutok sa depensa laban sa mga tradisyonal na banta tulad ng missile strikes, kundi pati na rin sa mga bagong uri ng digmaan tulad ng cyber warfare at hybrid warfare na ginagamit ng mga makabagong bansa sa kanilang geopolitikal na mga hakbang. Isa pang mahalagang aspeto ng hinaharap ng Arctic ay ang environmental security. Habang patuloy ang pagbabago ng klima, lumalawak ang interes ng iba't ibang bansa sa Arctic resources tulad ng langis, natural gas at mga bagong shipping routes. Ang pagtunaw ng yelo sa rehiyon ay nagbubukas ng mga oportunidad na hindi lamang para sa komersyo, kundi pati na rin sa estratehikong kontrol ng Arctic. Dahil dito, ang militarisasyon ng Arctic ay tila hindi na mapipigilan at ang US sa pamamagitan ng kanilang pinalakas na puwersa sa Alaska ay nakaposisyon upang maging isang pangunahing aktor sa anumang magiging developments sa rehiyong ito. Sa kabila ng lahat ng mga hakbang na ito, mahalagang tandaan na ang layunin ng US ay hindi lamang ipakita ang kanilang lakas, kundi tiyakin din na magagamit ang diplomasya bilang pangunahing kasangkapan sa pagresolba ng mga isyu sa Arctic. Ang pagkakaroon ng malakas na puwersang militar ay nagsisilbing pangontra sa anumang agresyon, ngunit bukas pa rin ang Estados Unidos sa pakikipag-usap sa mga bansang may interes sa rehiyon kabilang na ang Russia. Sa kabila ng lumalaking tensyon, ang diplomatikong resolusyon sa mga isyu sa Arctic ay nananatiling isang mahalagang aspeto ng US foreign policy. Ang pag-deploy ng mga sundalo at rocket launchers sa Alaska ay isang malinaw na indikasyon na ang Estados Unidos ay handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo at mga kaalyado laban sa anumang banta, lalo na mula sa Russia. Ang Alaska, na matagal nang may mahalagang papel sa depensa ng US, ay muling nagiging sentro ng military strategy ng bansa sa harap ng lumalaking tensyon sa Arctic at sa buong mundo. Habang lumalawak ang presensya ng Russia sa Arctic at patuloy ang kompetisyon para sa kontrol sa mga likas na yaman at strategic positions, nagiging mahalaga ang papel ng Alaska sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga hakbang ng Estados Unidos upang palakasin ang kanilang military presence sa Alaska ay nagpapakita ng kanilang commitment na protektahan hindi lamang ang kanilang teritoryo, kundi pati na rin ang mga interes ng kanilang mga kaalyado. Sa hinaharap, makikita natin ang mas maraming military build-up at cooperation sa pagitan ng US at ng kanilang mga kaalyado sa NATO at Arctic nations. Ang Arctic ay magiging isa sa mga pangunahing geopolitical battlegrounds ng ika-21 siglo at ang Alaska ay tiyak na magiging mahalagang bahagi ng anumang developments sa rehiyong ito. Ang presensya ng US sa Alaska, kasama ang kanilang mga advanced military systems, ay nagsisilbing garantiya na handa silang tumugon sa anumang posibleng banta mula sa Russia o iba pang bansa na nagnanais makuha ang kontrol sa Arctic